Dalawang nilikha sa magkaibang mundo ang magkakatagpo sa pare-parehong panahon. Ano kaya ang mangyayari sa dalawa sa kanilang pagtatagpo? Sila ba ay magkasundo o magkaaway? Para malaman natin ang buong istorya, halina't makinig. Sige pa. Sige ka. Sige, sige. Iri. Yan. Sige. Sige pa. Iri pa. Sige. Iri pa. Sige. Sige pa. Iri. Sige. Iri. Ayan. Sige. Iri. Iri pa. Sige. Sige pa. Sige. Iri. Sige. Iri pa. Sige na. Malapit na. Sige pa. Iri pa. Ayun na, bata. Trina. Iri pa. Sige ba? Malapit na yung bata. Sige na. Iri pa. Iri. Sige. Ayun na ang ulo. Kita ko na. Iri. Sige, iri pa. Si Jana ay 17 taong gulang, isang maganda, talented, mabait at masunurin na anak. Nakatira siya kasama ang kanyang pamilya sa tabing dagat sa probinsya ng Isabel, Leyte. Isang mangingisda ang kanyang ama at isang labandera ang kanyang ina. Pangarap ni Jana ang maging isang guro dahil gusto niyang maturuan ang kanyang mga kapwa badyaw sa kanilang lugar na hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Ngunit, hindi naging madali ang kwento ng kanyang buhay.
Mano po? Isang masayahing nag-iisang anak ng maimpluwensyang pamilya si Omar, kasalukuyang grade 12. Lumaking hindi kailanman nakatikim ng kahirapan dahil isang may mataas na ranggo sa kanilang lipunan ang kanyang ama at isang principal ng isang pribadong paaralan naman ang kanyang ina. Ngunit iba ang kanyang gusto. Pa, ayaw ko maging businessman. Wala akong ibang mapapasahan ng ating mga negosyo, anak. Kaya wala kang choice. Pero pa, Mayaman man, pero walang lakas ng loob si Omar na ipaglaban ang kanyang gusto. Good morning, class. good morning, ma'am. Okay, you may take your seat. Thank you, ma'am. So your final term project is to choose an indigenous group of people and you'll be going to gather an information and make a magazine. The information that we'll be going to gather is about their cultures, life, and traditions. So after gathering an information, you will be discuss it in front of the class. So any questions? None so far, ma'am. Clarifications? None, ma'am. So if none, the class is dismissed. Goodbye, class. Goodbye and thank you, ma'am. Grabe naman si ma'am. Ang hirap-hirap ng pinapagawa niya. Okay lang yan. Magkakaroon pa tayo ng ibang pagkakataon na makilala ang ibang lahi. Ikaw, puro ka talaga reklamo. Ito na yon. Di ba pre, matagal mo ng pangarap ang maging isang professional photographer? May napili na akong lugar. Napili ni Omar ang Isabel Leyte dahil minsan na rin siyang nakarating doon, kung saan maraming nakatirang badyaw doon at hindi na siya nagdalawang isip na pumaroon. Ma, pa, titira po ako doon ng isang linggo. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako doon. Oh siya, sige. Kung hindi lang dahil sa proyekto niyo yan, ay hindi ako papayag. Mag-iingat ka roon, anak. Sige ma, pa, aalis na po ako. Makalipas ang 5 oras na biyahe, si Omar ay nakarating sa probinsya ng Isabel. Nirecord niya lahat ng kanyang nadadaanan gamit ang kanyang kamera, nang sa ganon ay marami siyang pagpipilian para sa kanyang proyekto.
Nahagip ng kanyang kamera ang isang napakagandang dalaga na nakasuot lamang ng lawlaw na t-shirt at mataas na palda hanggang talampakan. Pero lumilitaw pa rin ang kagandahan nito. Ito ay may dalang mga damit na tila ba binibenta ito sa mga dumadaang pasahero. Pumunta si Omar sa munisipalidad ng Isabel dahil ibibigay na niya ang sulat na galing sa kanilang paaralan upang siya ay makapagsimula na sa kanyang gagawing proyekto. Ay! Aray! Nay! Ano ba? Bulag ka ba? Alam mo ba kung ano yung dala niya? Panghapunan namin yan mamaya. Ito yung magandang dalaga kahapon ah. Ang ganda nga. Hoy! Nakikinig ka ba? Anak, tama na. Tayo na. Hindi naman ata niya sinasadya eh. Pasensya na po. Sa paglilibot ni Omar, may nakikita na siyang mga tao na iba ang pananamit at nagbalik tanaw siya bigla dahil hindi nagkakalayo ang suot ng magandang dilag na nahagip ng kanyang kamera. Magandang umaga ho ate. Pwede po bang magtanong? Ano yon? Saan po ba ang daan patungo sa lugar ng mga badyaw po ate? Ay, may proyekto po kasing ipinagawa yung teacher namin tungkol sa indigenous people. Ibadyaw yung napili ko eh. Ganun ba? Mag-ingat ka dun ha. Pag dumaan ka, wag mong takpan ang iyong ilong. Magagalit sila. Siya, sige. Straight ka lang, tapos liko pa kaliwa. Thank you po ate. Walang anuman. Magandang umaga sa inyo, Aling Rosa. Magandang umaga din sa'yo. Aling Rosa, gusto raw po makausap ni Pinuno si Jana para sa nalalapit ng kaarawan ng asawa niya. Ganun ba? O siya, sige. Tatawagin ko muna ang aking anak at ikay maghintay. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, Pinuno? Pasensya ka na at ikay aming naabala dyan na may pakiusap sana kami sa'yo. Eto na nga, Jana. Naalala ko kasi nung unang buwan na sumayaw ka sa kasal ni Nana. Inaliw ako sa'yo. Kaya pwede bang sumayaw ka sa kasal ni Clarita? Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Nako, wag na po. Opo, sasayaw po ako pero wag na po ninyo akong bayaran. Sa dami ba naman ang naitulong niyo sa pamilya ko? Tsaka best friend ko naman po yung ikakasal eh. Hindi pwede, Jana. Alam kong gusto mong magkoleyo.
Kaya sige na, tanggapin mo na. Ipunin mo lang yan nang sa ganon ay madagdagan na yung ipon. Nakakahiya na po talaga sa inyo, pero sige po, mauna na po ako sa inyo. Nay, ihatid ko lang po sa labas si Jana. Ano ba yan, Bessie? Parang ayaw mo yatang sumayaw sa kasal ko ah. Paano na yan, Beshi? Sigurado akong hihinto ka sa pag-aaral. Paano na yung pangarap nating maging guro? Ano ka ba, Bessie? Kaya mo yan. Hindi, joke lang. Siyempre, papasok pa rin ako, no? Alam mo namang hindi ko mahindian si tatay eh. Alam mo namang matanda na yun. Tsaka alam mo naman ang rason kung bakit ako magpapakasal, di ba? Pero hindi ko maipapangako sa iyo na sabay tayong gagraduate ha. Basta promise mo lang sa akin na ipagpatuloy mo ang pangarap natin, okay? May choice pa ba ako? O siya, sige. Mag-ingat ka palagi ha. Sa daan, hinarang si Jana ng mga kapwa niyang badyaw na nambubuli sa kanya. Uy, ano naman ang pinagsisip-sip mo dun sa pinuno natin? Siguro, humihingi ka na naman ng pera, no? Ang kapal talaga ng mukha mo. Kami araw-araw nandun sa palengke nagbebenta ng mga nono, tapos ikaw, humihingi lang sa pinuno natin? Aba, napakaswerte mo ata. Tumigil na kayong tatlo. Mali kayo nang iniisip. Tantanan niyo nga ako. Ah, ganun na? Sumasagot ka na? Nagising si Jana na may halong pagtataka sa kanyang mukha dahil di gaanong pamilyar ang lugar na kanyang kinaroroonan. Dali-dali siyang bumangon. At naglakad, naghahanap ng daan. Laruray. Pagsabote! Sa di kalayuan, mayroon siyang narinig na boses ng dalawang lalaki at inaabangan ng pala siya nito. Bitawan niyo nga ako. Maninggaaynan. Sa inan.
Eps, saan ka pupunta? Hoy! Itawan niyo siya! Sino ka? Huwag kang makialam dito ha. Alam naming hindi ka taga rito. Oo nga, hindi ako taga rito. Alam niyo bang live to? Hoy, mga tanga! Viral na kayo ngayon. Oras naman hindi kayo magandang gawin. Goodbye world na lang kayo. Okay ka lang ba? Sa tingin mo okay ako? Okay ka lang ba? Saka namumukan kita. Ikaw yung nakabungguan ni nanay. Sinusundan mo ba ako? Yes, ako yung lalaki. At correction, hindi kita sinusundan. Lingid sa kaalaman natin, iba ang pamamaraan ng pagsalo-salo kapag may kasal sa lipunan ng mga badyaw. Bago ikasal, kailangan muna magbigay ng tinatawag na dote o dowry sa Ingles. Bahagi ng kultura nating mga Pinoy na bago pa man ikasal ang dalawang nilikhang nagmamahalan ay pupunta muna sa bahay ng mga magulang ng babae ang lalaki upang hingin ng pahintulot ang mga magulang nito. Sa kultura ng mga badyaw ay kailangan munang pag-usapan ng mga magulang ng babae at lalaki kasama ng mga matatanda sa kanilang lipunan kung ang dalawang nagmamahalan ay karapat-dapat ba sa isa't isa. Sa kabutihang palad, dahil sa kabaitan ng mga magulang ni Clarita at Juanito at dahil na rin sa may kaya ang bawat pamilya, ay hindi na pinatagal ang kasal. Ang selebrasyon ng kasalan ay nagtatagal ng 3 gabi at 2 araw na sinasamahan ng sayawan at tugtugan. Bago ang kasal, kinakailangang manatili sa loob ng bahay ang babae at pinagbabawalang makisalamuha sa labas. Ang mga nakakatanda sa tribo ang naghahanda sa seremonya at ang mga bisita ay nagsasayawan kasama ang kanilang pamilya. Hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang babae at lalaki sa buong seremonya ng kasal, sapagkat ang isang ngiti ay nagmumungkahi ng pakikipagtalo na siyang pinagbabawal sa dalawa. Pagkatapos ng seremonya ng kasal ni Clarita at Juanito, ang lahat ay masayang nagdiwang.
At ngayon, gusto kong masaksihan ng lahat ang napakaganda at matalik kong kaibigan para sa kanyang hinandang sorpresa para sa aming mag-asawa. Wow, ang ganda nila. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit mo kami kinukuhanan ng litrato? Teka lang po, mag-i-explain po ko sa inyo. Sana naman lang nagpaalam ka sa aming pinuno. Magpapaalam naman po talaga ako sa inyo Kaso nadatnan ko na may kasiyahan. Hindi ko na pinalagpas pa na makuna ng pagkakataon na ito. Ito po kasi isa sa mga gusto kong makuna na litrato, yung mga kultura ninyo. Pasensya na po talaga. Ganun ba? Okay lang yun. Ikay magpapaalam, di ba? Sumama ka na lang sa amin. Ikay magpapaalam ng maayos sa aming pinuno. Saktong-sakto maraming handaan. Anak kasi ng pinuno yung ikakasal. Sige po, thank you. Ikaw? Ikaw na naman? Talaga bang sinusundan mo ako dito? Teka lang, dahan-dahan ka huy. I can explain. Ganito kasi yan. Ganon ba? Sana noong una pa lang tayong nagkita sinabi mo na para hindi na kita nasigawan. Bakit? May chance ba na makapagsalita ako? Sa tuwing magkasalubong nga tayo, palagi mo kaya akong tinatarayan? Sige, pasensya ka na. Okay na, huwag na tayo magsisihan. Samahan mo na lang ako sa punong leader ninyo para makapagsimula na ako sa aking proyekto. Tamang-tama ang dating mo, Omar, dahil araw ng kasal ng aking anak. At sigurado akong malaking tulong ito sa proyekto na sinasabi mo. Oo nga po Maraming salamat po talaga at hindi kayo nang galit na kumuha ako ng mga litrato sa ginagawa nyo nang walang pahinuntulot. Sigurado naman akong mabait ka. O siya, kain ka muna. Iha, Jana. Po? Samahan mo muna si Omar doon na maglibot. Siya nga pala, Omar, si Jana. Po? Matalik na kaibigan ng aking anak.
Alam mo ba, Omar, matalino yan, mabait, at masipag pa. Tito, wag naman po masyadong storytelling tayo dyan. Kakilala lang po natin kay Omar, baka sabihin niyang feeling close tayo. Bakit iya? Totoo naman sinasabi ko Tsaka mukhang mabait naman tong si Omar. Kunti lang po. Tsaka Jana, hindi ka na bata at tumatanda na rin mga magulang mo. Si Tito talaga. Alam niyo naman po yung pangarap ko sa buhay, di ba? Oo na. Basta wag mong kalimutang mag-asawa. Tignan mo kaibigan mo. Sa sobrang pagkamasunurin sa amin, idi ayun, kasal na. Iniwan ka na niya. Naku, okay lang yung Tito. Kasama din naman po siya sa pangarap ko. Kayo lahat dito. Hay nako, ang bait mo talaga. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Po? Mama? Si nanay po? Bessie! Bes! Aba, may bagong mukha akong nakikita. Anak, pasensya ka na at hindi agad ako nakapalik. May bisita tayo. Omar, si Clarita nga pala, anak ko at ang kanyang asawa. Hi, Omar nga pala. Clarita nga pala at ang aking asawa. Halina kayo, mamaya na muna yung chika niyo. Sige, Bes. Kinaumagahan, nagising si Clarita na wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Kaya, o siya, sige, mukhang nag-enjoy naman siya dito. Pauwi na rin yun dyan. Na may katawag sa telepono. Ama! O anak, gising ka na pala. Ama, nasaan po ang aking asawa? Tsaka sino po yung katawag niyo? Anak, kamag-anak natin na Sulu, namusta lang. Sige ama, hahanapin ko muna asawa ko. Nga pala anak, maaga nagising asawa mo. Kasi himbing daw ng tulog mo. Di ka niya ginising. Hay, sana ginising niya ako para mapagtimpla ko man lang siya ng kape bago manglaot. Kumusta naman ang pagstay niyo dyan? Ganun ba? Si Ayesha. I'm home! Ay, pusa. Umar! Ma, bawas-bawasan kasi ang pagkakapi, ma. Kumusta ka naman dun, anak? Okay lang ako, ma. Medyo nahirapan ako ng una. Muntik nga ako mabugbog. Ano? Walang hiya. Tara, balikan natin sila. Hindi ba nila tayo kilala? Ma, nakikinig ka ba? Sabi ko, muntik. Muntik lang, ma. Tsaka, kasalanan ko rin naman eh. Dire-diretso kasi akong pumasok sa kanilang teritoryo. Kaya ayun. Pero, ang babait pala nila, ma. Talagang mababait sila, anak? Po? Wala, anak. Alam mo, ma, may nakilala ko. Ang ganda niya. Parang kamukha niya si Ninang. Talaga ba, anak? Anong pangalan niya? Jana po, ma. Alam niyo po ba? Gusto niya rin maging teacher. Gusto niya kasing matulungan ang mga katribo niya na matutong magbasa at magsulat. Basta ma, ang bait niya. Naku, ang anak ko talaga, nagbibinata na. Parang gusto ko na ata siyang makilala, anak. Hayaan mo, ma. Gagalingan ko po sa paggawa ng proyekto ko. Sabi kasi ng teacher namin, kung sino yung manalo, may chance na mabigyan ng scholarship sa school namin. Gagalingan ko po para makilala nyo siya at nang sa ganon, matulungan ko rin siya. Go anak, kayang-kaya mo yan. Sige ma, magpapahinga muna ako at nang makaipon ako ng lakas para sa gagawin kong proyekto mamaya. Sige anak. Naging busy si Omar sa kanyang project dahil 1 linggo lang ang ibinigay ng kanilang guro. Hindi siya nagpaabala at nag-focus talaga siya sa kanyang ginagawa dahil nais niyang matulungan si Ayesha. Good morning, class. Good morning, ma'am. Ngayon na ang araw ng inyong presentasyon. Ready na ba ang lahat? Yes, ma'am. Okay, Miss Haida. Ikaw ang unang magpresenta.
Okay, magaling Miss Haida. So ngayon ay si Mr. Omar na naman. Tumatagal ang dumaan na dumating sila Prinsipe Sigani at Princess Arduha. Sila'y nalula sa kanilang nasaksihang digmaan sa pagitan ng dalawang angkan. So, good job everyone. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. So, that would be all for our meeting. Goodbye and thank you, class. Goodbye and thank you, Mom. Magandang araw, Pilipinas! Mga ka-trending ito ngayon. Yuri, parang anak mo to ah. Nagkagulo ngayon. Teka lang, sino ba yan? Sa social media. Tignan mo nang maigi, parang anak mo talaga yan eh. Dahil sa kumakalat na parang kinakabahan ako. na anak ng prinsipal dito rin mismo sa paaralan. Nabangha ang lahat dahil sa detalye na ginawa ni Umar sa buhay ng Mahal, tingnan mo to. na ginawa pa niya doon sa Cebu. Ang kumakalat na artikulo ay may Bi, patingin! isang napakagandang kadyaw na ang sabi-sabi sa isang komentos na nasabing post ay parang kamukha daw siya O di ba? Kahuwig mo nga eh. ng sulu. At yun lang po, mga ka-trending! Densyo, anak mo to eh. So anong gagawin mo ngayon? Tara, puntahan natin. Tara, salamat. Sige, salamat Joseph.